Did you know that March is Colorectal Cancer Awareness Month? Hi guys! Welcome back to my channel. Kung bago ka dito, ako nga pala si Doc Braille, isang medical doctor na nagpapakadalubhasa sa larangan ng cancer. So, dahil Colorectal Cancer Awareness Month ngayon, tatalakayin natin ang 4 warning signs ng colon cancer. Mahalaga na malaman natin ang mga senyales na ito upang maagapan natin sa lalong madaling panahon. Kaya, tara! Ang colon cancer ay karaniwang natutuklasan sa pamamagitan ng mga routine screening, katulad ng colonoscopy. So ganito po ang itsura ng ating mga colon. Sa Tagalog ay ang malaking bituka. Pagka pumasok po ang pagkain dito sa bibig, papunta sa esophagus, papunta dito sa stomach for storage, papasok po yan dito sa small intestine para i-digest natin yung nutrients at makuha natin yung mga vitamins sa ating mga kinain. Pagkatapos po niyan, pupunta po siya dito sa malaking bituka. Ito po yung tinatawag na colon. So dito po nasa-store yung pagkain, dito din po na-absorb yung most ng mga tubig sa ating kinain, kaya po siya nagiging solid. Meron pong 4 na bahagi ang colon. Ito po ay ang ascending colon, sunod po ay ang transverse colon, then pababa po dito sa descending colon, at yung huli ay yung sigmoid colon bago po pumunta dito sa rectum at palabas. So dito po nabubuo at nasustore ang ating mga dumi after nitong ma-process ng ating tiyan. So ang colonoscopy po ay isang procedure kung saan if may ipinapasok po na camera sa inyong malaking bituka dito, papasok hanggang dito sa loob ng malaking bituka hanggang dito po sa dulo. So nakikita po dito kung may abnormal na laman or polyp or tumor or sugat na meron sa loob. Ang maliit na tumor sa bituka ay minsan walang nararamdaman. Ngunit kapag ito ay lumaki, pwede itong maging emergency. Kung masyado pong malaki ang bukol, so halimbawa mayroon po ditong malaking bukol, pwede po itong magkaroon ng intestinal obstruction kasi yung pagkain po na dadaan dito, hindi po makakadaan. So ang mangyayari po, ito po ay lalaki, mamamaga. Dahil hindi po makadaan yung pagkain. Sunod naman po ay pwedeng magkaroon ng perforation. Ibig sabihin, nabutas po, no, dahil sensitibo po ang ating mga bituka. Kung masyado po itong malaki, pati po yung lining o yung mucosa po nung bituka, pwedeng mapunit. So, pwede po magkaroon ng perforation. So, ito po ay obstruction. Pagka napunit po, ang tawag po ay perforation. Kasunod naman po ay ang bleeding. So, pwede pong magkaroon ng pandudugo. So, papalitan po natin yung kulay. So, pwede pong magkaroon ng bleeding. Color red. So, sa mga ganitong kaso, ginagawa po ang pagka meron pong mga ganitong obstruction, perforation o bleeding, ginagawa po ang mga karagdagang diagnostic test sa ospital upang kumpirmahin ang diagnosis sa pamamagitan po ng biopsy. Yung colonoscopy, pag nakita po na merong tumor, kukuha po ng laman para i-biopsy at ipadala sa pathology para po makita kung yung tumor na yon ay cancer o hindi. So ngayon, pag-usapan natin ang 4 warning signs ng colon cancer na hindi mo dapat binabaliwala. Unang senyales ay ang pagbabago sa pagdumi. Pwede dito ang diarrhea, constipation, or yung pagbabago sa consistency ng iyong dumi. So, ang mga sintomas po ay magkaiba depende sa side ng bituka. So, may kanang bahagi at may kaliwa. Ang kanang bahagi ay ang ascending colon at ang karamihan ng parte ng transverse colon. At ang kaliwang bahagi naman po, o yung left side, ay ang dulo po ng transverse colon hanggang sa sigmoid colon. Ang pagbabago sa dumi ay mas karaniwan itong nararanasan kapag ang tumor ay nasa kaliwang bahagi. So, pwede po magkaroon ng pagbabago sa dumi. Pwede po magkaroon ng diarrhea, constipation, or minsan, maliit po yung dumi na lumalabas, parang dumi po ng kambing. Kalawang senyales ay yung tinatawag na hematochezia or melena. So, ang hematochezia ay ang pagkakaroon po ng sariwang dugo sa iyong dumi. So, ibig sabihin po, nagkakaroon po ng sariwang dugo o medyo fresh color red. Habang ang melena naman po ay pagkakaroon ng maitim
o malagkit. So usually color itim po yung bleeding. Pagpasensyahan nyo na po kung hindi po maganda yung drawing natin. Yan lang po yung kaya natin. Kaya po ito maitim dahil kalahating natunaw na dugo or minsan nagtagal na ito at nakastore sa bituka. Ang hematochezia ay karaniwan nangyari kapag ang tumor ay nasa kaliwang bahagi ng bituka. At ang melena naman po, nakikita natin kapag ang tumor ay nasa parte ng kanan. Ikatlong sintomas ay ang pananakit ng tiyan or pamamaga ng tiyan. Ang sakit sa tiyan ay maaaring mangyari sa anumang bahagi ng bituka dahil sa partial blockade mula sa tumor, pagputok ng pader ng kolon, o kung ang tumor ay kumakalat na sa peritoneum. Dito po. Ang peritoneum po ay ang lining ng mga organs sa loob ng tiyan. Siya po yung parang guardian dito. Siya yung nagdidikit ng mga bituka. Kung ang cancer naman po ay nasa rectum, pwede po ito magdulot ng rectal pain, mas makitid na dumi, or tenesmus. Ang tenesmus po ay yung pakiramdam na kailangan mong magdumi kahit na wala naman laman ng iyong bituka. Okay, wait. Bago ko sabihin ang pang-apat na senyales. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, ano pang hinihintay mo? I-hit mo na yung notification bell at mag-subscribe ka na. Ang ika-apat na senyales ay ang hindi maipaliwanag na iron deficiency anemia. So nangyayari po ang iron deficiency anemia dahil sa hindi nakikita pagdudugo sa dumi or dahil sa melena na mas karaniwan nakikita sa kanang bahagi ng colorectal cancer. Ito pong melena na ito, akala natin minsan maitim lang po yung dugo natin, walang dugo, pero yun pala, may kasama na po siyang dugo. Kaya po minsan, bumababa po yung iron levels natin. Kapag may unexplained anemia o masyadong mababa ang iron levels, mahalaga na isama natin sa ating diagnosis ang colon cancer. Kapag hindi maagapan, 20% ng pasyente ng colon cancer ay nakikita naming metastatic disease na. So, ibig sabihin po ng metastatic disease ay kumalat na sa ibang parte ng katawan ang colon cancer. So, karaniwan po na kinakalatan po ng colon cancer ay ang lymph nodes o yung kulani, atay, baga, peritoneum o yung abdominal wall, at syempre pwede din sa kanyang sarili, sa colon at sa mga pambabaeng organs. Malaki ang papel ng edad sa pagtaas ng risk factors ng colon cancer. Ang panganib ay tumataas sa edad 40 to 50 at mas lalong tumataas kapag tumataas din ang ating edad. Pero nakikita din natin ang colon cancer ay tumataas din ang kaso sa mas mga bata ngayon. Ito ay may kaugnayan sa lifestyle risk factors katulad ng paninigarilyo, pag-iinom ng alak at hindi tamang pagkain or yung overconsumption ng processed foods at pwede ding genetic risk factors. Ang pagkain ng sobra-sobrang processed food, asukal at mga pagkaing mataas sa taba ay nagpapataas ng panganib ng colon cancer. Ang insulin resistance, type 2 diabetes, at labis na katabaan ay mga kondisyon na madalas sanhin ng hindi tamang diet at nagdudulot ito ng mataas ng insulin levels sa katawan na nagpo-promote ng paglaki ng mga tumor cells sa bituka. Bagamat may mga risk factors na hindi natin kayang kontrolin tulad ng edad at genetics, may mga hakbang tayong maaaring gawin upang mapababa natin ang ating panganib for colon cancer. Una, iwasan ang paninigarilyo, labis na pag-inom ng alak, at higit sa lahat, mag-focus sa pagkain ng masusustansyang pagkain, katulad ng prutas at gulay at mga pagkain na mayaman sa fiber at walang dagdag asukal. Kaya tandaan mga cancer warriors, ang pagtutok sa mga warning signs na ito at pagbabago sa lifestyle ay makatutulong upang mapanatili natin ang malusog na kalusugan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe at i-share mo na rin itong video na ito sa mga kaibigan mo para mas marami pa tayong matulungan. Hanggang sa susunod na video mga Cancer Warriors. Tandaan, lamang ang may alam.